So yan mga banateros, mga kabiyaya, nandito tayo ngayon sa harap ng Senado. Ayan, makikita nyo. So ngayon, inagahan ko ng punta kasi alam ko na maaga rin yung maaga rin yung mga mangyayaring gulo dito mamaya kasi nga alam naman din natin na pipigilan ng mga anti-Duterte etong magaganap na hearing sa Blue Ribbon Committee na mapatungkol sa flood control scam. So ngayon, yung mga supporters po ng mga Duterte nandoon. Ayan, ang dami pong mga tent na nandun sila lahat. So mamaya dadaanan natin yan. Pero ngayon dito sa labas ng Senado, ito may papakita ko ganyan po. Malinis po dito. Walang walang mga tao. At payapa pa ngayon, no? So, ang sabi, alas 9 daw ang magiging hearing ng Blue Ribbon Committee. So, ngayon payapa pa dito. Pero malamang sa malamang mamaya dagsa na yung mga tao dito, mga banateros, no? So, punta tayo doon sa mga sa mga supporters ng mga Duterte. At tignan natin din yung nila. So marami nandun sila sa mga puno-puno yan. Pakita natin, no. So yan, nandiyan sila sa mga tent, sa mga puno-puno. So punta tayo rito. Nandito yung mga poster nila nila Senator Bato de la Rosa. Yan, makikita nyo na daanan ng kotse. So hindi ko rin alam kung ano ba to. Kaya na-protect Senator Bato de la Rosa. Ito pala yung ibang mga supporters ng Oy, si Pastor. Hi, boss. Good morning. Ano na rito? Ano nang nangyari? Ito, tuloy pa rin ang pagbabantay natin dito sa Senado. Pawak nga. So yan, nandito si tama? Kuya Ben. Kuya Bench. So anong nangyari kanina? Yun nga, nakita natin panood natin na bumaliktad, lumapit at pumasok si Senator Chis Escudero, ang hudas sa 13. At pilit nilang pinapalitan ng liderato dito sa Senado, pero ganun pa man, labag pa rin sa Constitution yung ginawa nilang pagpalit ng liderato dahil 12 lang sila at hindi nila nabuo yung 13. So, kahit elementary graduate, alam naman natin kung Totoo yan. tama o mali. So, andito ang taong bayan, abangan natin mamaya 100% na dagsa ang ating mga kapatid. Kanina sa live na panood ko, kahit umuulan, puno dito Pag ganun. So ngayon nandiyan sila yung ibang mga supporters. Di kanina rin. Nga pala nung nakaraang araw pala, tama. Nung nakaraang araw. So kanina dami may mga nagpunta na rito ng mga supporters ng mga kaliwa. Alos araw-araw, nandun yung iba natutulog, mga pulakan doon sila. At halata naman na tayo dito, pag tayo ang nagtitipon dito, tayo hindi binabantayan ng mga pulis dahil kaparte tayo ng mga pulis pagbabantay pag nagrarally yung mga kaliwa. Pero hindi naman sila nanggugulo. Anong ginagawa nila? Kasundo naman namin actually kasi bilang isang Muslim, may marami ako nakikitang mga kapwa kong Muslim dyan na kanina pinagsasabihan ko ng utang na loob kay Duterte kasi nung panahon ni Duterte ay doon lamang namin nakuha yung pagmamahal ng isang presidente na buo. So kanina, Kauna-unahang presidente yan na galing Mindanao. yes, sabi naman ng mga kapatid kong Muslim ay tinanggap lang nila yung pera, pero pagkatapos nila tanggapin yung pera, iuwi din sila agad. So yan mga banateros, nandi yung ibang mga... At saka kapatid, may mga lumapit kanina sa amin dito na nagsumbong na pilit siyang sinakay sa sasakyan papunta dyan sa rally na hindi niya gusto at binayaran lang siya 500 pero umiyak sa amin dito, nagsumbong sa amin. Kanina may napanood ako
sa Facebook, di ko alam kung kahapon yun o kanina, na babae na naka-white. So pag naka-white, di ba, ano yan? Isa yan sa mga kasamahan ng mga pulahan or mga dilawan. Ang sabi niya, hindi niya rin daw alam kasi nga bigla nga daw lang silang hinila. Yes, ganun din ang sumbong kanina dito sa amin na pilit siyang sinakay sa sasakyan, hindi niya alam na sa rally pala siya pupunta. So, alam nyo, mamaya ipopost ko sa Facebook page ko na yung babae nagtataka nga daw bakit inaano daw itong majority, sinusuportahan niya daw itong majority, tapos magugulat daw siya pagdating niya daw dito, tawag dito, kalaban pala ang magiging ganap nila. Yung mga Itong mapagmalaki ko naman sa ating mga kasamahan ay ito ay tunay na maka-Pilipino kasi halata naman na kami dito ni Singkong Luling, hindi kami binabayaran ng kung sino mang politiko dahil ang pinaglalaban namin dito, demokrasya at kalayaan ng ating bayan laban sa nanggigipit na administrasyon ngayon. So, ano po yung simula po nung nagkagulo nung 11. Kay Senator Bato. Yes, until now. Andito na po sila hanggang ngayon. So, grabe, talagang masasabi niyo. Ito talaga yung masasabing wala talagang walang, alam mo yun, yung, kasi kung, ayun, organic, kasi kung katulad niya, yung sa iba, tingnan mo, nakikita nyo naman sa mga video namin, katulad nung inaresto si Senator, aaresto yung Senator Bato de la Rosa, di ba? Pagtapos pumunta rito, bigla na nag-aalisan. Pero itong Duterte supporters, talagang dito lang, simulat sa pool na nagkakagulo. So ngayon, mamaya magiging handa tayo kasi nga itutuloy ni Senate President Alan Peter Cayetano yung Blue Ribbon hearing. Expected po natin mamaya kapatid, based sa aming pagsusurvey, ay mapupuno natin to mula doon sa Amazing Show hanggang doon sa tulay. Ay, grabe. So, yan, para mapakita natin yung galit at puot ng mga ordinaryong Pilipino na naghihirapan na sa nangyayaring panggigipit ng administrasyong ito. Kaya mapapansin mo yung mga makakaliwa, kung hindi sila bayad, bakit hanggang 2 oras lang everyday ang kanilang pagtitipon? So hanggang 2 oras lang ang bayad sa kanila. At saka ang daming viral video nila ngayon na yung mga kasama nila, sila nilalaglag din sila na kesyo binayaran. Kung maganda lang, wala na nakakuha kahapon, nagsuntukan sila doon. Sila bakit? Kasi hindi ibinigay nung kasama niya yung binayad sa kanyang 500. So nag-wrestling sila doon kahapon sa harap ng Amazing Show, nanood kami. Dahil nagkaunsehan doon sa bayaran. So sila na rin pala nag-aaway-aaway dito, no? Yung mga supporters ng mga dilawan, mga pinklawan, tsaka pulangaw kung tawagin. Tawag ko kasi dyan sa pulahan, mga pulangaw. Yun, no? So yan si brother Bench na ngayon makikita natin, hingganon mo Bin, yung mga kasamahan din natin na Duterte supporters. Buti ka mo ngayon may tent, no? At may permit naman po. Yung pa pala yun, no? May Every week po tayo nag-submit ng permit ng iba-ibang group. Pero nare-receive naman nila pero hindi po tayo binibigyan ng response. So alam naman po natin based sa local government code that pag hindi po sila nag-object doon sa ating sinumiti sa kanila within 3 days is considered as yes. So pinapaintulutan kami ng mga kapulisan, mapapansin nyo po, kahit na ito, malinis mamaya, hindi tulad ng pinagralihan ng... Ayan, doon, sobrang kalat doon. Grabe, punong-puno ng basura doon, mga banateros, mga kabiyaya. Hindi pa po naglinis ng mga kasamahan namin yan. Pero dito yun, sa kabila, wala na, malinis na doon, malinis na doon. Dito, medyo may kalat pang konti, pero wawalisin din niya. Ayun yung pinagkaiba ng Duterte supporters at yung mga bayaran ng mga supporters ng mga makakaliwa. Diba, kung mamaya papakita ko sa inyo kung gaano kadumi dun sa kabila, parang dinaanan ng bagyo. Kahit nga yung mga kapulisan natin, di sila marunong magtapon na sarili nila ng basura. Kita nyo yung kalat niya sa harapan ng Senado. Diba? Pero kami dito, very organized kami. Kaya kahit papano, pinapaintulutan kami dito.
wala kaming minsan sa umaga, mayroong mga diskusyon sa mga kapulisan, kasi may clearing operation. Pero ang usapan namin palagi give and take lang. Papayag kami, pero make it sure na before 3 p.m. may balik namin lahat ng gamit namin kasi mag-uumpisa ang programa namin. Brother, baka may gusto ko sabihin sa mga kababayan natin, i-upload ko to ngayon mismo. Sa ating mga kababayan na nagmamahal sa ating inang bayan, wag na po nating hantayin na lumugmok ang ating bayan. Habang may panahon pa, pumunta kayo dito, makiisa kayo, sabay-sabay nating harapin ang problema ng bayan natin. Sama-sama tayo, magkaisa, magmahalan bilang Pilipino. Pumunta po kayo dito sa harapan ng Senado at tapusin natin ang laban na to na magkasama tayo. Yun, no? So yun, maraming salamat kay Brother Bench. Isa po rin po sa kapatid natin ng mga Islam, mga Muslim. So may mga nababalitaan tayo through social media. Hindi ko lang alam kung totoo, pero sana nga etong mga kapatid nating ibang mga kapatid natin ibang mga Muslim nanggagalaiti na sa nangyayari kasi talagang pinapamukha po sa atin ng Senado, lalong-lalo na ng minority, na ayaw talaga nilang pag-usapan yung issue sa flood control scam. So ngayon hindi naman po pwede 'yun, 'di ba? So ang tanging hangarin lang naman ng majority ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano mapag-usapan yung issue sa flood control at mapanagot talaga kung sino yung dapat panagutin. Kasi nung si Senator Soto at Lacson yung mag-boyfriend, magkaibigan na lalaki, talagang iniwasan talaga nila etong etong issue sa flood control scam. Oh. Mga na kayo, nag-almusal, kape, ganun. Wala pa, mamaya pa. Oh, sige. At mayroon tayong initial ngayon na Doon meron yung kape, 'di ba? meron tayo mamaya, may initial tayong darating na 5 bus 5 bus. Oh, galing Nueva Ecija. yun oh. So talagang yung mga nandun nga, kasi bago kami pumunta rito, hindi pa kami kumakain, galing kami sa bahay. Sabi nila, nagpe-prepare sila doon kasi talagang balita nila na halos mapupuno daw talaga to. Yes. Etong Kasi, etong daanan na to. may isang religious group tayo na nanindigan para protektahan ng ating doseng senador. Yun. Mukhang sana nga dito na to magtapos. Kasi sobra na tong nangyayari sa bayan natin, no. So yun, mamaya ulit mga banateros, mga kabiyaya. So yun mga banateros, no. At yun, salamat kay Brother Besh, di ko tukoy kung ano yung tamang bigkas, pero isa po yan sa mga kapatid nating Muslim at isa sa mga Duterte supporters na talagang hindi umalis dito sa Senado. So ngayon may nabalitaan po ako na merong grupo or tao na pupunta dito mamaya na talagang hindi inaasahan. So kapag gano'n na sinabi na hindi inaasahan na pupunta dito sa Senado para suportahan ng mga senador na patuloy na ginigipit ng administrasyong Marcos, papasok agad sa isip natin baka si Vice President Sara Duterte na ito, no, etong pupunta dito sa Senado. So sana nga, at baka ito na rin yung time para tapusin na etong paghihirap ng bawat Pilipino dahil dito sa administrasyong Marcos, dahil dito sa pagiging kawatan or pagdami ng mga magnanakaw, mga buhaya na kumakamkam sa pera ng taong bayan. So grabe, no, mamaya daw mapupuno daw etong kalsada na ito. At dahil may mga darating, hindi ko alam kung sino tong mga ito ba relihiyon, wala naman din sinabi sa atin, pero may mga darating na nasusuporta dito sa mga senador. So ngayon payapa pa dito ngayon, wala pang nangyayaring pag-rally or pagkilos at nagpapahinga pa din yung mga supporters ng mga Duterte. Yung mga supporters naman po ng mga makakaliwa at mga pulangaw nandun ho sa dulo, doon sa taas. So nandun ho lahat, doon din natutulog
At yung iba naman kada 2 hours lang daw, yan, nakita naman natin sa interview natin, 2 hours lang daw ang tinatagal sa rally, tapos aalis din agad. So ibig sabihin, parang siguro yun ang usapan sa kontrata nila, kasi alam naman natin na mga bayaran niyang mga sinasama nila dito, no? So iilan lang talaga yung lehitimong katulad yan, napapanood na natin sa iba't ibang social media na binabayaran sila na hindi nga nila alam, no? Hindi nila alam na dito pala sila pupunta, dito sila dadalhin. Meron nga kanina, diba, sinabi na sa interview, sabi ni brother, may umiiyak na supporters ng mga makakaliwa dahil hindi niya daw alam na dito pala siya dadalhin, at nagkasakitan daw, no? Nagkasakitan daw itong mga supporters ng mga ng mga tawag dito, ng mga supporters ng mga makakaliwa. Ito yung mga dilawan, pinklawan at mga loyalista or tinatawag na pulangaw, no? Sila na nagkakasakitan. Siguro hindi nagkaayos sa bigayan, sa pera, sa pasahod sa kanila, kaya siguro nag-aaway-away na lang. So hindi tayo uuwi, bali dumating po kami dito alas 3 ng madaling araw. So hanggang mamaya na ho tayo. May mga baon naman na tayong damit. At pag hindi maaga natapos etong gulo sa Senado, ay baka hanggang mamayang gabi ho tayo dito, dito sa Senado para ma-cover natin etong kaganapan dito. Pero ang tanong, sino ba etong nabalitaan natin na hindi inaasahang dadalo dito at susuporta sa sa mga senador sa kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano? So ako, may hula agad ako na baka hindi kaya si Senator Bato de la Rosa, hindi kaya si Vice President Sara Duterte, or hindi kaya ang MILF, or yung mga nagising na kaya yung mga kasundaluhan at susuportahan nila ngayon yung mga senador na na pupunta rito mamaya para imbestigahan na etong matagal na nating inaantay na imbestigahan itong issue sa flood control scam. So mamaya natin yan malalaman, kaya antabay lang po kayo dito sa channel natin para dito na lang ho kayo manood. At kung mas maganda nga, kagaya na sinabi ni brother, magpunta na rin ho kayo dito, no? Magano na rin kayo dito, makisama na rin kayo dito. Ang mga Duterte supporters po, po yan, mapayapa naman po yan mag-rally, hindi katulad nung kabila na mapanakit or nananakit, diba? So kami po mapayapa, at yung iba naman din nahatak lang din talaga. At hindi nga nila alam kung ano talaga yung gagawin nila dito. So mga banateros, mamaya abangan nyo yung video natin at sino ba to etong pupunta rito na kilalang personalidad na hindi inaasahan na susuporta sa kampo ni Senator Alan Peter Cayetano.